Hello po mga kabida. Worst president daw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ito po ay ayon po mga kabida sa isang dating opisyal po ng Bangko Sentral ng Pilipinas at isa pong ekonomista po mga kabida. Dahil ho sa pagbagsak na ekonomiya ng bansa mga kabida. Alright? Eto, babasahin ko lang po itong article ng ang balita ngayon. Worst President? Ito yung kanilang titulo po, mga kabida. Umani ng matinding reaksyon online ang pahayag ng ekonomista at dating BSP Head of Investor Relations Office na si Cora Guidote. At tapos nitong questionin ang kalagayan ng ekonomiya at pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng paglabas ng datos hinggil sa pagbagsak ng Business Confidence Index ng bansa. Ito yung sinabi po ng mga kabida ng ilan po sa mga ekonomista po na humina raw yung confidence level po ng mga negosyante lalong-lalo na po yung mga foreign investors po mga kabida na mamuhunan dito ho sa Pilipinas dahil ho sa instability daw ng politika. Okay? Or political instability po at uncertainty mga kabida dahil sa issue po ng corruption at iba pang mga bagay po na nakakaapekto po mga kabida sa negosyo, alright, dito sa bansa. Eto, tuloy po tayo. Sa kanyang post, diretsahan niyang inilarawan ang sitwasyon bilang isang makasaysayang pagbulusok baga history daw ito mga kabida. Itong pagbagsak po ng ekonomiya. Pag sinasabi hong pagbulusok, bababa yun. Okay? Descending, mga kabida. Okay? Worst Philippine president drove business confidence down to its lowest in 25 years. Alright? Ayon sa kanya, mas mababa pa umano ang kumpiyansa ng mga negosyo ngayon kumpara noong panahon ng pandemya sa kabila ng mas matinding paghinto ng ekonomiya noon. Okay? Kinukumpara po ni Guidote po mga kabida itong pagbagsak po ng ekonomiya ngayon, okay, at noong panahon po ng pandemic, okay, na mas lalo hong huminto po ang ekonomiya po noong panahon na yon kasi global yung epekto po mga kabida. Unlike po ngayon na kontinente lang po yung apektado, like for example Asia. Ito hong pagtaas po ng presyo po ng mga produktong petrolyo, krisis po ng supply ng petrolyo dahil ho sa giyera po mga kabida diyan po sa gitnang silangan mga kabida. So hindi ho talaga apektado lahat Kumbaga sa pangkalahatan po mga kabida, ang apektado po ay nasa 30 to 40% Unlike ho nung pandemic po mga kabida na 100% po ang effect ng pandemya po mga kabida sa buong mundo po. Alright? Eto, tuloy po tayo. Sabi po ni Guidote po mga kabida the Business Confidence Index has dropped to its lowest in 25 years. Worse than the pandemic era. Binanggit din niya na maaring isisi ng mga tagapagsalita ng administrasyon ang mga global factor gaya ng tensyon sa Middle East, ngunit iginiit niyang hindi ito sapat na paliwanag. Alright? How much more can spend Mr. Claire Castro spin her narrative when the Business Confidence Index has dropped to its lowest in 25 years, worse than the pandemic era? She and her bosses can easily blame the Middle East crisis. But one can argue that during the pandemic, when the whole economy nearly halted and the Philippines had a different president, it never got this bad. Hindi daw ganito kasama po mga kabida yung ekonomiya po ng bansa nung panahon po ng pandemya mga kabida. Okay? Hanggang saan pa iikutin ang naratibo kung bumagsak na sa pinakamababa sa loob ng 25 taon ang Business Confidence Index. Ngunit maaaring igiit na noong pandemya, kahit halos tumigil ang ekonomiya, hindi ito umabot sa ganito kalala. Alright?
Sa gitna ng pahayag, ibinato rin niya ang tanong hinggil sa kakayahan ng pamumuno sa ekonomiya, lalo na sa tuwing may nagtatanong kung nakabuti ba sa ekonomiya ang isang VP Inday Sara. Ang kanyang tugon, ito po mga kabida, no? Is BBM good for the economy? At sa kanyang sariling pagsusuri, naglatag siya ng matinding konklusyon. Ano? Ito yung conclusion po mga kabida ni Guidote po, ano, mga kabida. We probably have the worst president now in the Philippine history. Lumabas ang mga pahayag na ito kasabay ng ulat na ang Business Confidence Index batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay bumagsak sa negatibong antas nitong unang bahagi ng 2026. Isang indikasyon ng pangamba ng mga negosyo sa direksyon ng ekonomiya. Ilan sa mga tinuturong dahilan ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, epekto ng tensyon sa pandaigdigang merkado at tumitinding inflation pressures, ano, mga kabida. Gayunman, may mga sektor ding nagsasabing hindi mahihiwalay ang epekto ng global factors, kabilang ang oil shocks at geopolitical tensions sa kasalukuyang sitwasyon. Idinagdag pa ng ilan na ang mga isyong ito ay sinasabayan ng kaliwat-kanang aligasyon ng korupsyon na umano'y lalo pang nagpapabigat sa kumpiyansa ng merkado sa mga developing economies tulad ng Pilipinas. Ayon. So, inilarawan po, ano, mga kabida ni Guidote, ito hong si Pangulong Marcos bilang pinaka-worst president po, ano, sa history po ng bansa, no, mga kabida. Mantakin nyo, ha? Grabe. Daig pa po yung pandemya po, mga kabida, yung kondisyon po ng ekonomiya po, ano? Dahil sa pagbagsak po, mga kabida, ng confidence level ng mga negosyante. Ano? Okay? Bumulusok daw eh. Sabi po ni Guidote po, ano, mga kabida. Okay lang sana, naintindihan po natin kung ang nararanasan po natin ngayon ay katulad po, ano, ng pandemic. Kasi nung panahon po ng pandemya po, mga kabida, ay tumigil talaga ang mundo, ano? Dahil sa, risk, okay, danger sa kalusugan po, ano, mga kabida. So lahat apektado, ano, mga kabida. May mga negosyo na nagsara, okay? May mga trabahante po, ano, na pinalayas po, mga kabida, sa kanilang kumpanya dahil yung iba ay nagsasara po, ano, sa kanilang negosyo. Okay? So, kahit na po ganun po yung sitwasyon ng pandemic po, ano, pero nakaka-recover pa rin, ano, ang Pilipinas, mga kabida. Although global po ang epekto po, ano, mga kabida, pero hindi po ganun ka lala po, ano, ang epekto po ng pandemic, ano, sa ekonomiya po ng bansa. Okay? Unlike ngayon, mga kabida, sa pagkakaintindi ko po, ano, dito sa pahayag po ni Guidote, mga kabida, na kahit po na ang kinukonsiderang factors po dito, ito hong Middle East crisis, pagtaas po ng presyo po ng mga produktong petrolyo, mga kabida, okay? Itong inflation pressure, okay? Political instability, ano? Pero hindi po yun sapat, ano? Para ganito po kalala po ang kondisyon po ng ekonomiya po ng bansa, ano, mga kabida. O dito na lang po sa corruption, okay? Alam nyo ba, isa po ang corruption po, mga kabida, kung bakit po nag-atubili po ito hong mga negosyante po, ano, na mag-invest dito sa Pilipinas. Okay? Kasi nakikita ko nila na meron pong uncertainty, ano? Okay? Maliban po sa corruption, meron pong problema ho, instability po, mga kabida, sa politika. Dahil ho sa bangayan po, mga kabida, na mga pinakamalaking, dahil ho sa bangayan po, ano, ng pinakamataas po na mga opisyal po ng bansa, no? Mga kabida, ano po, na nakakaapekto na po, ano, sa ekonomiya po ng bansa, mga kabida. So sa madaling salita po, okay, hindi ho na-manage ng husto, ano, ni Pangulong Marcos yung problema po, ano, ng Pilipinas dulot ng external factors. Alright? Dulot ng external at internal factors po, ano, mga kabida. External, katulad ng tension po, ano, sa Middle East, ano, mga kabida,
At yung internal factor po mga kabida ay like corruption, okay? Political instability, ano, mga kabida, sa Pilipinas. So, ito, contributory lahat po, okay? Kung bakit po bumagsak po ang ekonomiya po ano, ng bansa, mga kabida. Okay? And that because hindi ho marunong si Pangulong Marcos to manage them. Okay? Kung paano ho i-address ito hong problemang ito, ano, mga kabida. Kaya nawalan po ng kumpiyansa. Okay? Ang mga negosyante po, ano, yun yung nakikita ho, mga kabida, ni Miss Cora Guidotti, ano? Okay? Ngayon, ang tanong, makaka-recover pa ba kaya, ano, ang Pilipinas, mga kabida? Okay? Una, sa pagbulusok po ng ekonomiya po, ano, ng bansa, worst, sa pinaka-worst, ano, mga kabida. Pangalawa po, yung bangayan sa politika, ano, mga kabida. At pangatlo, yung matindi po, yung issue po ng corruption po, mga kabida, ano po, sa buong gobyerno ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Alright? For your comment and for your opinion, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.